25 verse 2 to 3, I will go before thee and make the crooked places straight. Wow! Sasamahan kita. Oh? Ako'y magpauna sa iyo at papatagin ko ang mga baku-bakong dako. Aking pagwawaray-warayin ang mga pintuang tanso. Grabe, no? Kawawa yung mga ilong, Bisaya, pag-waray na lahat. Hindi po ganyan. Sino ba dito nag-drive? Mga driver, taas kamay. Ang pinakahirap sa driver, mga kapatid, yung lubak. Kaya pagpunta namin sa Bicol, sa General Conference, mga kapatid, yung Nissan van namin, nasira ang aircon pa uwi. Kasama ba kita pa sa Bicol? May aircon pa yun. Praise God. Pero nung pabalik din, praise the Lord. Sa harap ka ba nakasakay? Siguro nasira ang aircon sa bigat mo. Sa bilis kasi ng takbo. Lubak. Masisira talaga. Pero ang Panginoon, pararaanin kita sa semento. Ang ganda pa naman ng kalsada dito. Airport finish. Yung airport finish na paglapag ng aeroplano, halos wala kang maramdamang sa umpisa lang, blagag! Maya-maya, wala, lubak. Yan ang sinabi ng Panginoon. Inibig na kita, pararaanin pa kita sa napakagandang daan. Hallelujah! Mga bako-bakong nararamdaman mo tuwing gabi, mga problema, papatagin yan ng Panginoon. Hallelujah! Hindi po ako naniniwala, mga kapatid, ang iba sa atin dito walang problema. Lahat po tayo. Dumadaan tayo niyan, mga kapatid ko. Pero kasama mo ang Panginoon. Ang mga pintuang tanso at ang aking po, at aking puputulin ang mga halang na bakal. Grabe, mga kaano man yan, kabigat na harang. Wala yan. Bakal na yan, ha? Verse 4. I'm sorry. Praise God. Dalahin ko kayo sa 1 King chapter 17, verse 1. Merong tatlong senaryo dito, mga kapatid ko, patungkol kay Elias. Ang sabi niya 17:1, 1 Kings, hallelujah. At si Elias na Tisbita, na sa mga nakipamayan sa Galaad, ay nagsabi kay Akab, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. Merong masamang balita si Elias doon sa hari. Walang ulan. Salamat tayo, merong ulan. Praise God. Sa panahon niya, walang ulan. Verse 2. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, umalis ka rito at lumiko ka sa dakong silanganan at magkubli ka sa tabi ng batis, Cheret, na nasa tapat ng Jordan. Pagkatapos niya nasabi doon kay Akab, oy, mahal na hari, walang ulan. Sabi ng Panginoon, lumayas ka dyan. Magtago ka na. Pagkatapos na na-deliver ang masamang balita, magtago ka na. Ngayon, mga kapatid, at nangyari na ikaw ay iinom sa batis at ating inuutos sa mga uwak na pakanin ka roon, sa kayo'y naparoon siya at ginawa ang ayon sa salita ng Panginoon, sapagkat siya'y pumaroon at tumahan sa tabi ng batis Cheret na nasa tapat ng Jordan. Pagkatapos ng sinabi na tulong na siya doon, nagtago na siya. Wala ng ulan, brother, please. Habang ang lugar ni Akab, El Niño na, ang taong nagdala ng mensahe, patulog-tulog lang doon, walang trabaho. Umiinom sa batis. Saan siya kakain? Pupunta ang uwak, magpapakain sa kanya. Talagang siya ng Diyos. Nakita niyo yung testimony kanina? Lord, kailangan ko ng ganito, 8,000. Saan ako kukuha? Yung pastor niyo, hindi naman ito lalamog driver. Sinubukan niyang panda rider. Panda walk. Sayang mga kapatid, hindi ko na-videoan. Ano katsura ng pastor ninyo? May mga booking, mga kapatid na deliver ng pagkain. Wala. Di kailangan natin kumayod. Pero si Elias, pagkatapos niyang sumunod, nag-deliver siya ng mensahe, may ilmin yung nangyari doon. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, magtago ka, papatayin ka. Tao na yan. Nagtago siya doon, mga kapatid ko. At habang, wow, mineral water! Batis. Pupupo lang siya. Siguro, Lord, alas 8 na. Nandiyan na naman si Uwak. May pagkain na. Sarap ng buhay! Tulog-tulog lang! Maya-maya, mga kapatid, hallelujah! Sa ngayon naparoon siya at ginawa ang ayon sa salita ng Panginoon. Verse 6, at dinadalan siya ng tinapay at laman ng mga uwak sa umaga at tinapay at laman sa hapon. Siya ay umiinom sa batis. Wow! Praise God. Sister G, mga bat, salamat sa tinapay at karne. Pahiwa-hiwa pa si Kent.
Wow! Yung sa Pilipinas, hindi kami naghiwa-hiwa. Doon kamay, mga kapatid. Ay, mga pabor talaga galing sa Panginoon. Sabi mo, Lord, thank you. Nagpasalamat ka ba sa Panginoon sa iyong hininga, sa iyong kalusugan, Amen. pagbangon mo sa umaga. Lord, thank you. Amen. Yes. Hallelujah. Now, tingnan mo si Eliasa. Grabe, ang uwak na mimili pa ng tinapay. Tinapay sa umaga na mayroong karni. Karni, ha? Nagtago ka na, social pa ang kinakain mo. Ang iniinom mo, natural na mineral water. Amen. Mineral water natin dito, dumaan na yan sa, I think 26 stages yan eh. Bago lilinisin yan. Bago mo iinumin yan. Sa gilid mo lang naman galing yan. Pero ito, batis. O kinakampante na si Elias doon, mga kapatid ko. In verse 7, at nangyari, pagkaraan ng sanggayon, na ang batis ay natuyo, sapagkat walang ulan sa lupain. Praise God. Nadamay doon si Elias. Lord, wala ng tubig. Hindi na rin siya papadalhan ngayon ng uwak na magdala ng tinapay at karni. Mamatay siya, wala siyang inumin. Kain na ako. Pag wala kang tubig. Minsan mga kapatid, may mga panahon, Lord, paano na? Wala na. Pero ang Panginoon, hindi mauubusan Amen. ng plano. Amen. Tingnan niyo mga kapatid in verse 8. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, ikaw ay bumangon, pumaroon ka sa Sarepta na nauukol sa Sidon at tumahan ka roon. Hallelujah! Narito aking inutusan ng isang baong babae, roon na pakanin ka. Grabe ang Panginoon. Alam talaga niya na magugutom tayo. Hallelujah! Pumunta ka doon. Meron ng babaeng magpapakain sa iyo. Tapos na ang schedule sa uwak. Pumunta siya na naman siya doon, mga kapatid ko. Kaya huwag kayong mag-alala kung mag-ikot-ikot kayo, mga kapatid, dito sa Hong Kong. Hallelujah! Siguro ang huling destinasyon ninyo, mga kapatid, doon sa dulo ng Yunlong. Okay lang yan. Ano ha? Sa kayo bumangon siya at naparoon sa Sarinda. Nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito, isang baong babae ay nandoon na namumulot ng mga papat. At tinawag niya siya at sinabi, isinasamo ko sa iyo, nadalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. Tuwang-tuwa siguro si Elias, ito yung babae na sinasabi. Wow! Privilege pag naglilingkod sa Panginoon. Pakakainin ako nito. Hihingi siya ng tubig ngayon. Dahil siya ang dahilan, mga kapatid, na may El Nino. Nagpasabi ang Panginoon sa isang lugar. Nangyari. Yun yung kabutihan ng Panginoon. Basta sasabihin ng Panginoon, hindi damay ang mga anak ng Diyos. Sumunod ka lang sa Kanya. Verse 11. At nang siya yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya. At sinabi, dalhan mo ako, sinasamo ko sa iyo, ng isang subong tinapay sa iyong kamay. Akala ng babae, mga kapatid ko, tubig lang. Oy, may tinapay pa. Amen. Hallelujah. Alam niyo ang istorya niyan eh. Kulang lang sabihin, kung sasabihin sa babae, lumagdag ka pa. Bakit ang nangyari dyan? At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ang ganda naman ng sabi ng babae, Elias, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Wow, positive. Pero sabi niya, ako'y wala. Kahit munting tinapay. Wala siya. Kundi isang dakot na harina sa gusi, meron pala. Dahil pag dumating sa iyo ang bigatid sa buhay, makikita mo yung bigas kunti na lang, wala na ang tawag mo dyan. Di ba? Sis, pahiram mo ng 50 dyan. Ay, wala na akong pera, sis. Pamasahin na lang talaga to. Meron pala. Ako'y wala. Pero meron. Say, praise the Lord. Praise the Lord. Yung mga kuripot yung sinasabi ko, kahapon matigas pa sa gulong ng bulldozer. Parang uwak ba? Kahit meron, wah! Wah! Sabi niya, buhay ang Diyos mo! Amen. Wow! Ha! Pero humingi si Elias ng tubig at tinapay, sabi niya, ako'y wala! Kahit munting tinapay, totoo yun. Hindi pa naman siya nagagawa ng munting tinapay eh. Ang natira sa kanya, isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa mga at narito. Ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming kainin bago kami. Diyos ko! May mga tao, mga kapatid, pag hindi na makakain, mamatay na kami. Yan ang sinabi niya. Ang sinabi niya yan. Wala na kami makain, pastor. Mamatay na kami. Last na sagot ng tao yan. Hindi totoo yan. Magtubig ka. Kahit wala kang makain, mabubuhay ka. Nga lang, hindi ka ganito kagwapo, mabubuhay ka. Ayan.
Bayad ka? Mandaris ka? Ano itong pinagdaanan mo noon? Nakita niyo ba siya sa kanyang kabataan? Wala siyang kagandahan na dapat mahalin. Pero dahil sinumahan siya ng Diyos. First time ko nakita yan sa National Youth Camp sa Mayugan. Kung pakita namin sa Hong Kong, hindi ko lang ma-judge ang tao eh. Ibahin ang Panginoon. Hindi naman. Hindi nagtanong si Elias, Lord, ano ba itong babaeng inihanda mo sa akin? Wala na pala itong makain. Galing si Elias sa baptis. Hayahay na sana ako doon, Panginoon eh. May uwak, may tinapay, may karne, may mineral water. Pinaalis mo ako doon, dinamay mo pa yung baptis, Panginoon eh. Natuyo pa. Wala siyang tanong na ganyan. Sumunod lamang siya sa Diyos. Pagdating niya doon, ang babae. Wala na. Kunting langis, kunting tinapay. Mamatay na daw sila. Sinabi ng babae, upang aming makain bago kami mamatay. Yung babae, mahina din yung utak ng babae na. Hindi man lang niya naisip na kahit wala siyang makain, hindi siya uminom ng tubig. Tubig ka, napaka-healthy mo. Mga teknik yan, mga kapatid, pag medyo crisis na, tubig-tubig lang. Tumayo ka sa kanto, may toothpick ka. Huwag kang matakot, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Amen. Ano man ang problema mo hanggat marunong ka pang makinig sa lingkod ng Diyos? Meron laging gagawin ang Diyos mga kapatid ko. Sa mga problema mo, bibigyan ka ng solusyon. Ang sabi ng Diyos, alam ko, gawin mo ang gusto mo, pero unahin mo muna ako. Gumawa ka ng tinapay at bigyan mo ako ng tubig. Praise God. Kaya sinasabi ng Biblia, Matthew 6:33, one of my favorite verses. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. All these things. Yan naman ang ugali natin eh. All. Kaya lagi natin sinasabi, sana all. Oh, may apple na si sister, sana all. Kung hindi mo kayang apple, bumili ka na bayabas. Pwede. Di ba? Tingnan mo sinasabi ni Elias. Yumaon ka! Gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako. Dahil ang mga lingkod ng Diyos, may panahon na mauuga, matataranta, pero laging positibo sa Panginoon, mga kapatid ko. Lagi siyang nagsasabi, meron kang makain, may mainom ka. Unahin mo muna. Kaya pagdating doon sa Matthew 6:34, Wow! huwag kang mabalisa sa iyong bukas. O sino ba dito lagi nababalisa sa bukas? Pastor, real talk lang po tayo. Nandoon na yan, real talk na talaga yan. Pero wala na tayong magagawa, mga kapatid ko. Ang sabi ng 34, huwag kang mabalisa sa iyong bukas. Sapat na ang bukas. Linawin natin to. Ang bukas ang mamumroblema sa iyo. Huwag kang maproblema, anak ka ng Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon. Pag-aari ka ng Panginoon. Amen. Tingnan mo nangyayari, verse 14. Hallelujah! Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusin ng harina ay hindi makukulangan. O ang banga ng lagisman ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Praise the Lord. Merong assurance, mga kapatid. Amen. Sinabi doon ni Elias sa babae, huwag kang mag-alala. Hanggang pagkatapos ng ilmin niyo, may makain ka. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Kapatid ko, maniwala ka sa Diyos. Matatapos ang iyong problema na punong-puno ka ng pagpapala.